makakausap natin ng isang warrior. Ang isang punong-puno ng energy. Yan, ha? Mukhang tumitira ng ultima. Si dating congressman, dating secretary Mike Defensor. Kong Mike, magandang morning. Yes, Ayun. Mang Jerry, sa lahat po ng... Sorry po, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Teka, ayan, pumasok na yung Zoom. Okay, unahin natin doon sa 5 million. Kaninong pera yung pinamigay mong 5 million, Kong Mike, at alam ba ni Ate Julian? Yan ang sinasabi ko. Mukhang may hinasyon na naman yung nangyari. Alam mo sa Mang Jerry, nabasa ko mismo yung affidavit na. Parang ang nangyari pala, kinuwento, supposedly, ng isang, son-in-law. Double hearsay, ikinwento, at yun nga daw, may 5 million daw na ibinigay, at hindi pa daw nabubuo yung binibigay. Ang ibig ko sabihin, walang sundalo nagkwento, at kwento lang na narinig niya daw, doon sa kanyang father-in-law, na 18 Marines, kasama sa 18 Marines. Kaya nakakatawa itong mga kwentuang to, kasi, yun nga, sa binabanggit ko, talagang gawa-gawang kwento. Ni walang batayan para ito'y para bang mabigyan ng pagkakataon na pakinggan o bigyan batayan sa isang kaso. So, walang katotohanan na may namudmud kayo ng tigli 5 milyon para magsalita itong 18 Marines? Actually, walang batayan. Kwento lang talaga. Ang nakakagulat ay kung bakit ito'y pinagbigyan ni Attorney Matibag ng NBI na para bang inuulit ko, kwento lang na narinig niya na ikinuwento sa kanya. So paano ito magiging isang kaso o pwede mong sabihin na pwede mong ilabas na para bang isang salaysay na ibabahagi mo sa taong bayan na walang kakwenta-kwenta at walang batayan. Yun nga, binahagi na nga niya at sinabi na isasabpina o ipapatawag kayo sa NBI para imbestigahan o magpaliwanag. Yun na nga, Jerry, parang ang nangyari dito, ewan ko kung paano ito pagbibigyan na itong sabpina ng NBI, para ba may nagsabi sa akin si Jerry, may ganitong ginawa at ikinuwento niya dahil ikinuwento sa kanya. Paano natin pagbibigyan yung ganong kwentuhan? Hindi naman ata trabaho ng National Bureau of Investigation o ng isang abogado na pagbigyan ang ganyang salaysay. Dapat sana ginamit nila yung kanilang ahensya, pinag-aralan na talaga at tiningnan nila kung paano ito merong katotohanan. Pero yung kwento lamang na ibinahagi na ikinwentong narinig niya, parang hindi naman ata tama. So hindi mo susundin, hindi ka pupunta sa NBI, Kong? Well, kailangan pa namin pag-usapan ng aming abogado, pero muli, binabahagi ko. At siguro, yung mismong affidavit, kasi mayroong nakapagbigay sa akin, mailabas sa publiko. At tingnan ng mga taong bayan, no? Hindi lang namang abogado pero kahit na hindi ka abogado, maintindihan mo na yung kwento. Kaya yung sinabi ni Alan Lamarites, Speaker, Senate President Alan Cayetano, medyo may batayan yun. Talagang Marites na Marites yung dating nung pagkikwento na inilabas nila sa publiko o inihag nila at binigyang diin o binigyan nilang importansya. Teka, linawin nga natin. Ikaw ba ang tumatayong handler o leader nitong 18 Marines? Hindi. Actually, kasama Jerry, alam mo naman, umpisa pa lang lahat ng sinasabi nila, wala akong kinalaman doon. Sila yung mga nagsalita doon. Ang abogado nila is si Attorney Levy Baligod. Pero katulad ng pinanggit ko at patuloy kong sasabihin, tutulungan ko itong mga taong to. Kung ano yung ilalabas nila, alalayan ko sila. Kasi nga, yung nangyari kay Sergeant Orly Gotesa, na matapos magsalita, na wala na lang, hindi na natin nakita. At nung una, akala ko protection. Ngayon pala lumalabas, nagkaroon ng detention si Sergeant Orly Gotesa. Kaya sa akin, importante na tutulungan. At ang maganda, Jerry, doon sa nangyari kahapon, grabe yung lumalabas ng mga suporta. Ang daming gustong tumulong, magbigay security sa kanila. Ang daming gustong tumulong, naalalayan sila, lalo tigit na rinig na talagang medyo hirap yung mga kasama natin ng mga sundalo. Okay. Pero doon sa kanilang mga testimonya, ito pinupuna ngayon ng particular ni Senator Erwin Tulfo kanina nung makausap ko. May sa listahan sa mga binanggit kahapon nawala na
yung mga kasamahan nilang nasa kabilang kampo tulad na ang binanggit nila si Senator Villar at si Senator Loren Legarda. Bakit daw sila ngayong nasa kabila naman ang binabanggit na lang? Kasi naman ang nangyari kasi, Jerry, nandun sa affidavit yun eh. Oo. Ang masama kasi na nangyari nga, dahil dito sa pagkakagulo sa Blue Ribbon Committee, noong una ayaw nilang patawag itong mga 18 Marines. Noon pa, matagal na itong nagsalita. Di ba nagsalita to, kung di ako nagkakamali, nasa Marso ata, nung magsalita itong mga sundalo. Pero ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang ipatawag. Ngayon, ang ipinatawag, sinasabi nila nung a day before, nagbuo sila ng bagong, sabi nila, kami na liderato ng Kongreso, nagbuo sila ng bagong liderato o komposisyon ng Blue Ribbon Committee. Siyempre, nung ipinatawag sila, doon sila nagpunta kay Senator Dante Marcoleta o kay Senator Pia Cayetano na pinakatagapangulo ng buong komite. Hindi naman sila nagpunta. Pero kung titingnan nila, walang nabago sa affidavit. Kung nagpunta sana sila doon, nakakita nila lahat ng salaysay, kinwestiyon nila, at sila mismo, yung, kunyari, particular doon kay Senator Erwin, na-question niya siguro ng direkta kung ano yung binabanggit tungkol na salaysay, tungkol sa kanya. Pero napanood ko nga yung hearing wala na talagang binanggit yung mga Marines tungkol kay Senator Loren tsaka kay Senator Villar ano yun, dinilit na, inumit na ba? Hindi na ba sila kasama sa mga isinasangkot ng Marines? Again, Jerry, yung kanilang isinumite na affidavit, yung pa rin ang isinumite sa committee, walang binago doon. Nagkataon, wala sila doon. Kung saan nakibahagi sila, natanong nila yung mga taong yun. Nagkataon, hindi sila umattend, sila natanong. Dahil nga sila mismo mga pangalan nila ay nandoon. Yun ang mga pagkakamali Pero yung sasabing may tinanggal, may sinasabi na dinilit, wala nandun. Yung mismo andun pa rin yun. Maring hindi lang nabanggit kahapon, pero andun pa rin. Actually, sa hindi na nabanggit, kung natatandaan natin, nung magsalita si Chairman Senator Dante Marcoleta, tinanong niya ito yung affidavit, tama ba to? Ito yung hawak din namin na sinabit nyo sa ombudsman. Nung tiningnan at tinimay, nagtatanungan, siyempre, yun ang mga natanungan at yung mga senador na nabanggit. Meron pa nga, andun din ata si Senator Cheese. Hindi naman nabanggit yung kay Senator Cheese. Diba? Pero, yun, ang nagkataon at ang natanong talaga, nadinig ko dahil andun din ako, ay si Senator Soto at si Senator Erwin Tulfo. Okay. Yan yung Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Dalawa ngayon Teka muna. Sino ba kinikilala ninyo? Ikaw bilang dating mambabatas din. Sa tingin mo, sa tingin mo ang tamang at totoong Senate President ngayon? Alam mo, paring Jerry, ito kasing sa Ligang Batas natin napakalinaw. Ang sinasabi na sa Ligang Batas, majority of all the members of the Senate. So ang ibig sabihin nun sana ay kung 24 sila, hindi naman natanggal si Senator Bato at hindi rin natanggal si Senator Jinggoy, dapat 12 ang plus 1. So 13 ang majority. Yung nangyari nga sa kanila, 12 sila. At ang ginagamit nga nila yung Abilino Cuenco na case na based on the 1935 Constitution, ang sinasabi nga doon, yung dalawa dong na senador, yung isa ay nasa abroad at yung isa naman ay nasa ospital. Kaya yun yung naging patayan ng kasong yun. Ngayon, para sa amin, ang sinasabi nga namin, hindi nyo naman tinanggal si Senator Alan Cayetano. Siya pa rin ang Senate President kasi lumalabas nga acting si Senator Wing Gatchalian. Oo, kaya ang kahapon nag-usap kami ni Attorney Levy, ito na, kasi nung una, sinabi lang na Monday tayo, sabi ni Senator Erwin, Monday na tayo magkakaroon ng committee hearing. Tapos lumalabas naman, tuloy na naman daw ang Monday. Kasi nung una walang official Ngayon nakita ko na yung official na imbitasyon na Monday daw. So ang sabi ko kay Attorney Levy, ang tamang pamamaraan, sumulat tayo kay Senate President Alan Cayetano. Dahil siya naman ang kinikilala pa ring Senate President. Okay. Wala naman sinabing tanggal siya dahil acting lang. Para humingi tayo ng guidance. Humingi tayo ng gabay. Ano ba talaga yung etong gagawin na Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo. Pero, kung sinasabi na takot o hindi harap, walang problema yon. Haharap ang mga Marines,
haharap sila sa mga tanong, papaliwanag nila ang lahat ng probisyon ng binanggit na sa affidavit nila. Oo. Yun nga lang, parang siguro, ang problema kasi, ang tagal-tagal ng grupo nila, Senator Erwin, no? Nung sila yung majority, ayaw nilang patawag. Ayaw nilang sinasabi nila, hindi totoo o parang exaggerated yung mga kwento. Ngayon ay pinapatawag, parang nag-aagawa naman. Teka Hindi muna. kayo umattend sa amin. Teka muna, nangyari na yung kahapon. So yung sa Lunes, hindi napupuntahan ng 18 Marines? Hindi, ang naging usapan namin ni Atty. Levy, humingi siya ng guidance na sumulat kay Senator Senate Peter. President Alan Cayetano. So kung ano sabihin Oo, ni para- Senator Alan Peter Cayetano, yun ang susundin ninyo? Oo, para lang hindi kami kumbaga hindi magipit sa gitna na parang ini-snap namin o sabihin natatakot kami, but if this is the guidance of the Senate President na kinikilala naman din nila, di ba, ng kabila, dahil hindi naman sinabing Senate President si Win Gatchalian yun ang susundin namin. Hindi, ang sinasabi nila ay acting Senate President si Win Gatchalian, ang Senate President position vacant. Yun ang deklarasyon ng Gatchalian Block. Yun nga ang hindi, parang ano yung batayan na yun, dahil sinasabi na hindi pwede. Dahil kailangan lang ng 13 para matanggal si Senate President Alan Cayetano. O di ibig sabihin, Senate President pa rin si Alan Cayetano. Kung sinasabi lang hindi nila nakuha yung 13. At kung ganon, siya ang dapat sundin na namin at bigyan ng tanungin at humingi ng guidance. Okay. So kung sabihin ni Senator Cayetano na wag kayong umattend dyan dahil bogus yung committee ni Erwin Tulfo na yan, naka-attend na kayo ng tunay na committee hearing nung kahapon, so hindi na a-attend ang 18 Marines sa Lunes. Yes. Susundan namin ang guidance ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung ano man yung kanyang guidance tungkol dyan. Ngayon, kung sabihin nila Senator Cayetano, sige, kahit na hindi Blue Ribbon Committee, isang hearing lang. Pupunta kami, pumunta kayo, pumunta lahat. Maganda rin yan. Para magkaroon talaga ng showdown sa Lunes doon sa mga binabanggit ng mga Marines. Ayan, nako. Parang yan na lang inaabangan ngayon yung mga pangyayari na yan sa Senado, Kong Mike, yung Senate Flix. Kaya lang mukhang ngayong weekend, simula ngayon, Friday, Saturday, Sunday, walang mapapanood. Aabangan yung Lunes. Yes. Hindi. Ako yung Lunes, kung sinabi nila Senator Cayetano, sinabi nila Senator Marcoleta, o sige, pagbibigyan namin yan, we will not recognize it as a Blue Ribbon Committee hearing. Pero pupunta din kami dyan. Yan. Para at pumunta rin kayo, susunod kami sa gabay nila. Pangalawa, katulad na sinasabi namin noon pa man, ang kaguluhan sa Senado, hindi dahil sa impeachment yan. Hindi yan dahil sa Constituent Assembly. Dahil yan sa Blue Ribbon Committee hearing. At marami pang hawak, marami pang mga detalye ang hindi naikikwento ng mga Marines na kailangan malaman ng taong bayan kung paano yung delivery ng pera. Kasi parang in general yung narinig ko kahapon, pwede na naman. Pero sinasabi, di ba, lahat sila nag-deliver Sila nag-deliver kay Speaker Martin. Ang dami nagtaas ng kamay yan. Kailan kayo nag-deliver? Ilang beses? Gaano kadami yan? Kaya maganda mapakinggan. Doon pa lang sa bahay sa Forbes, pag nakikita mo yung listahan, napakarami. Na yung pala, bahay na nila. Nabili na nila para yun ang deliveryan ng pera. Okay. Panghuli na lang, sabi mo kanina, hindi naman nagbabago yung mga binanggit nilang pangalan, andun pa rin yung iba pang senador, hindi lang nabanggit kahapon, pero nananatili doon sa kanilang affidavit. Ang tanong ko, meron pa bang hindi nababanggit? Baka kasi habang nagsasalita sila, habang may hearing, may nadadagdag, may nababawas. Meron pa bang hindi nababanggit na tumanggap din o nabigyan din ng mali-malitang pera? Yung kanilang affidavit, yun na yung kabuuan ng kanilang sinasabi. Ang pinupunto lang doon, kunyari nagsabi sila, nag-deliver kami kay Martin Romualdez ng ganitong beses. So, hindi lang to na i-detalye kung saan sila nag-deliver ng mga buwan na to. Pero nabanggit ng kaunti yun Sabi no 2024, nandun kami sa 42 McKinley. Pero dahil nung pinagawa yun, inilipat namin sa Nara, sa Tamarin, parang ito yung mga binabanggit nila. So, wala namang madadagdag. Kumbaga, ang sinasabi lang is yung kabuuang kwento. Tapos pangalawa,
Siyempre yung kay Mark Tiksay at saka yung kay... Ang importante doon sa hearing, no? Si Paul Estrada, si Mark Tiksay. Oo. Ito yung mga mapatawag. Kasi itong dalawang to, hindi lamang yung delivery ng pera, kung hindi saan ang source ng pera. Tama. Kung sino yung contractor na nag-deliver doon sa Valle Verde. Yung modus operandi, Jerry, kailangan mailinaw din nila ng gusto. Kasi ang baksakan ng pera sa Valle Verde, doon binabalot, doon minamaleta. Mula doon, dadalhin sa bahay ni Saldico sa Horizon, sa may BGC. Pagkatapos, pag dinala doon, ibababa. Doon na yung mag-delivery kung kanino man delivery. Pero karamihan, kay Speaker Martin Romualdez. So, itong mga connection na to, kailangan makita doon sa Valle Verde, nung nag-deliver ng pera, kanino galing yan? Sino nagpadala niyan? Kasi hindi lang tingin kong kontrata ng flood control. Maraming sinasabi si Saldi, nung nagkakausap pa kami, sabi niya, nako, yung mga road safety devices at saka yung road netting, mas malaki pa ang kickback o porsentuhan dyan sa mga ginagawang proyektong yan. Okay. Mang Mike, salamat sa oras. Magandang umaga. Good luck. Thank you so much, Jerry. Sa inyo po lahat, magandang umaga. Dating Congressman, dating Secretary Mike Defensor.